Sa iba pang balita, isang nationwide earthquake drill ang isinagawa ngayon ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay para maging handa ang lahat sa posibleng pagtama ng isang malakas na lindol. Narito ang report ni Karen Garucha. Nagsagawa ng Oplan Pagyanig o sabay-sabay na nationwide earthquake drill ang mga pangunahing emergency response units ng bansa sa pangunguna ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng pagyanig ng 7.2 magnitude na lindol ng West Valley Fault o ang tinatawag na The Big One, na tinatayang magbibigay ng halos 31 death casualties at pagkasira ng libo-libong mga infrastruktura at kalsada mula sa lugar na masasalanta ng malakas na lindol, kabilang ang Metro Manila, Bulacan, Rizal hanggang sa lugar ng Laguna. Layon nito na ipakita sa publiko ang mga senaryo na maaaring mangyari sa pagtama ng lindol. Ilan lamang dito ay ang pagguho ng mga gusali, sunog, banggaan ng mga sasakyan, at pagguho ng lupa at death or casualties. Bukod dito, ipinakita rin ng mga ahensya kung paano sila re-responde sa mga nasabing sitwasyon. Ayon sa NDRRMC, mayroon ng nakalatag na plano ang ahensya kung saan maaaring mag-evacuate ang mga magiging biktima ng malalakas na lindol. Kung tutuusin po, kulang pa po yun dahil isang helicopter o dalawang helicopter lang ang ginamit sa Air Force, isa yung sa Navy, at halos yung maisip, sabi nga kanina ni Director Punong Bayan, yung imagination natin. So sinusubukan natin na yung mga posibleng mga mangyayari. Sa ngayon, isa ang lugar ng Camp Aguinaldo sa gagamitin bilang Incident Command System at dito manggagaling ang mga biktimang sugatan na ihahatid naman sa Veterans Memorial Medical Center o BMMC sa pamamagitan ng mga nakahandang helicopter units para gamutin. Samantala, iminumungkahi ng PHIVOLCS na sumailalim muli sa testing ang mga gusali at kabahayan na nakatayo sa ibabaw ng West Valley Fault upang malaman kung gaano na ito katagal nakatayo at kung makakayanan ang pagyanig ng lindol. Pero para mabawasan yung posibleng mamatay, ang kailangan talagang gawin ay pag-inspeksyon ng lahat ng mga bahay at gusali, pag-aayos ng mga bahay at gusaling hindi maayos o pag-condemn ng hindi na dapat tirhan. Yun yung pinaka-priority. Mas mahirap gawin kaya nauuna yung mga individual safety saving lives. Maaari ring personal na itest ng isang individual ang resiliency ng kanyang bahay sa lindol sa pamamagitan ng mga tools na makikita sa kanilang website. Dalawang tool na nirelease namin. Una, yung questionnaire. Sasagutin mo lang yung mga question at ito-total mo yung tamang tanong kung 1 or 0, makikita mo kung maayos o hindi ang bahay. Ang second na tool namin, nag-develop ang PHIVOLCS, ASEP, and JICA ng software na pwedeng gamitin ng mga local building officials and engineers na i-design yung mga tinayong bahay or gagawing bahay. Ayon sa NDRRMC, hindi kayang kalkulahin ng teknolohiya ang eksaktong pagdating ng mga sakuna tulad ng lindol. Naniniwala ang ahensya na mas mainam ang sapat na kaalaman sa kahandaan upang maproteksyonan ang buhay ng isang individual. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garucha para sa Newslight.